Okay, kaugnay pa rin ang planong pag-aboli sa pork barrel. Ito, kasama na po natin live si Senate President Franklin Drilon. Prangkahan po ito. Frank Drilon. Good morning, Senate President Franklin Drilon. Good morning, sir. Mabuhay ka, Arnold. Ito muna, pakilinaw lang. Kanina pa tayo nagkikwentuhan dito. Nung panahon na pinag-uusapan na naglustay ng pork barrel itong si Janet Lim Napoles, no? Kasabat ng ilang senador at mambabatas, Nasaan ka? Nandun ako noong 2007. Senate President ka nun? Hindi na. 2007. Ang covered ng COA. 7 and 9. 2007 to 2009. Nandun ako during the 2007. Doon nag-end ang term ko. Nung second term ko. So, yung pork barrel mo? Ang pork barrel ko walang binigay sa akin. Dahil? Dahil magkalaban kami noon ni Gloria. Hindi niya ako binigyan ni piso. Na pork barrel? Opo. Kaya wala... Kaya hindi ka lalapitan ni Janet Lim? Wala po akong pork barrel. Wala pakinabang. So ito, nagulat ka nung eto na, pumutok na nung 2007-2009, may ilang kayo mga kasama sa Senado at mga mababatas din sa Kongreso na ganito yung sistema. Nagulat Tama ka ba? po yan, nagulat nga ako. Ngunit, ang problema ko, Arnold, Ikaw, kahit po wala ang pangalan ko doon, sasabihin, senador ka eh. May pinap ka, magnanakaw ka. Magnanakaw ka pa rin. Magnanakaw ka pa rin. Kahit... Nakakasama ba ng loob yun? Nakakasakit po. Dahilan sa... Unang-una, wala mo na ang pangalan ko ron eh. Ngunit kasama pa rin ako sa magnanakaw dahil senador ka eh. Ngayon. Kaya maaga pa, noong pumutok ito, noong nakarang buwan, sinabi ko na i-abolish natin yung pork barrel. Ako, isa sa mga unang nagsabi i-abolish. Dahil from a political angle, hindi po naman namin kailangan yan eh. Okay. Ngunit, at ang Pangulong Noynoy, sinabi niya, ni-abolish ang pork barrel. Ngunit siguro naman, gagawa natin ng paraan kung paano ko po ipagpatuloy yung mga tulong natin dyan sa NKTI sa mga nagda-dialysis. 25 Teka, ayun nga, bago tayo pumunta dyan, Senador. Kailan ka uli nakatanggap ng pork barrel? 2010, pagbalik ko, July. Panahon na ni Pinoy. Panahon ni Pinoy. Saan mo naman inilaan yung PDAF na yon? Gandang tanong yan. Unang-una kong PDAF, linagay ko sa PGH. Yung operating room sa PGH, lahat po, siguro mga 5 o 10. Nandun si Rhea sa PGH. Pag tinanong niya, nakalagay, I challenge them. Nandun po. Nandun ako, inaugurate namin eh. Pinaayos ko yung mga operating rooms. Dahilan po yung sa operating room ng PGH, yung mga ilaw nakatali na eh. Habang inuopera ka, madilim pa. Kaya sabi nila nakakatakot. So, pinaayos ko po, nag-allocate ako ng pork 50 million. 50 million. Nasa on record po yan. Pagkatapos taon-taon, mayroon po akong 10 million na linalagay dyan for indigent patients. 2,000 per patient. Pumupunta po sa amin sa Senado, binibigyan ko po. Nagre-refer po ako ng pasyente, doon tina-charge. Dyan po sa NKTI, 25 million. Mga 10,000 mahihirap ang siyang nagpupunta dyan. So sabi ng Pangulo, abolish yan. So wala ka nang matutulungan ngayon. Yan ba yun? Siguro, gagawa naman natin ang problema. Hindi naman siguro masamang tumulong sa mga mahihirap na nangangailangan ng dialysis. Yun nga yung sinasabi ng ilan, kung tama lang daw po yung paggamit ng PDAF o pork barrel, walang masama. Tama po yan. Alam mo, Arnold, ako nagpapatayo ako ng mga eskwelahan, kasama ko yung NGO eh. Yung NGO ko, anong NGO yan? Ang NGO ko, a Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Mahigit po sa 1,500 silid-paralan. Half the cost ang aming tinayo. Ngayon, kailangan naman siguro, dahil bawal na yung pork barrel, gawa natin ang paraan kung paano natin maitutuloy itong mga ganitong klaseng proyekto. Dahil sa simpleng sabihin, abolish po natin yan. Ngayon, nilipat lang, hindi naman inabolish eh. Kinuha lang ni Pangulong Noy. Ngunit magkaiba, Arnold. Kasi ililipat mo. Ngayon, isusumiti namin ang aming ang pork barrel. Doon po sa mga ahensya, bago po mag-umpisa ang budget process. Di ganun din. Hindi po. Dahil pwede sabihin ng ahensya, hindi po pwede yan. Hindi namin kailangan yan. Kung, halimbawa, isasumiti ko sa education. Sabihin ko, magtatayo ako ng 500 eskwelahan ngayon. Sasabihin ng part, hindi namin kailangan yan. Dahil lumalabas na sa ilong namin yung... Pero di ba binibigyan kayo ng mga proyekto galing sa executive kung saan ilalagay yung pork barrel? Tama. Kung hindi ka tatama doon,
hindi ka pwedeng mag-designate. Ang pagkaiba ngayon ng proposal, sa ngayon, Arnold, mayroong isang item dyan, 24 billion PDAF. Hindi na po pwede yun ngayon yan. Ang gagawin, yung 200 milyon ko, sasabihin ko sa Executive. PGH. Oh, PGH. Oh. PGH. Ito ba'y pwede akong ilagay ko dyan yung aking 5 milyong piso para sa mga mahihirap? Sasabihin ng PGH, pwede. Pwede rin sabihin ng PGH, hindi po pwede. Hindi pwede. Pwede dapat yung pwede. Oo. Ngayon, yung mga ganong klaseng... Okay. Kasi, Arnold, halimbawa kayo, nagre-refer kayo sa PGH. Ay, may mga Nagre-refer kami sa PCSO. PCSO. Ang laki nga ng iniliit eh. Ngayon, kung pwede po kayo mag-refer, bakit naman kami hindi pwede mag-refer? Kasi mambabatas daw kayo. Ito, Senator. Actually, Ayan. yan ang tanong eh. Senate President sabi, mambabatas naman kayo, di ba? Dapat tagagawa na lang kayo ng batas. Pabayaan na natin yung Opo. ibang in charge dyan sa project. Ano naman ang masama? Ang tao lumalapit sa amin eh. Ano naman ang masama kung sabihin namin, pumunta ka sa PGH, may pera ako ron. May pera na akong linagay doon na PDAP. Doon ka pumunta, ito yung referral letter. Ay, nangangailangan ng dialysis, 2,500 per week. Pumunta ka sa NKTI at may pork barrel ako doon. Ano ang masama doon? Arnold, ikaw, may kang pasyente. Hindi, ganito na lang gawin natin mekanismo. Huwag na kayo pumunta sa Senado. Pumunta na lang kayo doon sa mga... Pwede. Di ba? Ngayon naman ang nangyayari. Ganun ang sistema ganun. ngayon. Ang problema ngayon, kaya ang magiging patakaran ngayon, Magiging yung sistema. sorry, I don't keep on using the word akin, yung pork barrel na ka-assign sa akin, na the 200 million, 25 million of that, ilalagay ko sa budget ng Department of Health. Okay. Para doon kukunin yung mga indigent patients. Kayo pa rin ang naglagay. Ako magno-nominate. Galing pa rin doon sa ano Galing nyo? pa rin doon. Oo. Ang tanong, ano ang masama doon? Okay. Kung yun ba'y maaabuso? Hindi. Dahilan sa nandun yung pera sa hospital. Hindi naman po pwedeng ilabas ang pera doon. Kaya ang importante dito, mayroong transparency. Ay, yan na nga. Mayroon akong... Hindi ba pwede i-scrap totally yung pork barrel? Sige. Pwede. Okay. Scrap natin totally. Scrap na kasi abol. Scrap natin. Walang problema yun. Ang tanong ko lang, yun ba'y pwede akong mag-refer sa PGH kung may lumalapit sa akin? Hindi, ang gusto na ho ng tao nga, scrap na eh. Oo nga. Kaya nga, so Ba't wala- pipilit pa rin ng politiko na, pwede ba, di alisin na natin. Pag alam na ng tao na, Gumawa na lang po kayo ng batas. Sabi daw. Diretsahan. Oo. Hindi na ako pwede mag-refer sa PGH ng mga mahihirap Hindi, na at least alam na kailangan. ng tao nga ba? Wala na kasi, hindi na pwede mag-refer yung... Di mawawala na yung anong magnanakaw ang politiko. diretso. Kaya nga, Hindi kaya kaya- so, same day, kakapayag ako doon. Oo. Hindi problema sa akin. yun. Oo. Hindi ko kailangan yan para manalo. Alright. Oo. Ngayon, lalapit sa akin yung nangangailangan Mahirap, okay. ng tulong. Sabi, sir, kailangan ko ng dialysis. Once a week, 10,000 isang buwan. Tama. Wala po akong 10,000. Anong gagawin ko? Wala po akong pork barrel. Wala po akong pagmar. Punta po Punta kayo ka sa kay NKT. Pangulong Noy. Kasi nasa kanya na eh. Wala, di hindi. okay lang. Hindi totoo yun, nasa kanya na. Oo. Kaya nga, yan ang tanong ko eh. Yung mayroong, yung 25 milyon na nakalaan sa pork barrel ko, nalinalagay ko sa kidney center. Yung tanong mo, yan yung pag-uusapan nyo ngayon nila Speaker Belmonte tsaka ni Secretary Tama, Abad, kung diba? paano po yung gagawin. mekanismo Oh, niyan. mekanismo. Kasi yung sistema. hindi naman Okay. siguro tama Pero yan. eto, Oh. itong si Janet Lim Napoles, sabi, nagpupunta Senado to, may mga senador, may mga congressman. Ikaw ba, hindi ka napuntahan, hindi ka nahingan? Hindi ako nahingan. Kasi wala kang pork barrel. Nagkaroon ba ng chance na na-encounter niyo siya? Parang Ganyan. napakaswerte naman ng mga panahon na yun ni Senator Drilon. Pero kilala mo to nung nakita mo yung mga... Hindi lang kayo in-approach. talaga nakita mo yung mga Hindi ako nilapitan niya. Pero may kilala kayong mga politiko na... Hindi Sa ko investigasyon ng Senado lalaki siya. Sino? Pakibulong mo sa amin ni Susan. Okay, maraming salamat, Senate President Franklin Drilon. Hindi siya magnanakaw, wala siyang pork barrel.